This podcast contains themes and language that may not be suitable for all audiences. Listener discretion is advised. Cripsilog. 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 Hello, welcome Creepers. This is Scriptulog. Patayin sa podcast si Barbara. We are your hosts. I'm Gideon. This is Glenn. Good morning. Happy Thursday. Here in Cripsilog, we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else, Glenn? Movies, documentaries, mystery stories, and real-life experiences. Yes, Cripsilog is a Spotify exclusive so makakapakinig lang kayo ng mga bagong episodes ng Cripsilog. Exclusive yan sa Spotify. Tama. At kung gusto nyo rin mag-podcast, you can download Spotify for podcasters. So, doon lahat ng tools for you to start your own show. What's up? Happy Thursday, Glenn? Happy Thursday. Malapit ng weekend. Marami ang gagawin. Yun na. So, anong gagawin natin for today sa ating Slide into our DMs episode ay magbabasa tayo ng mga kwentong pinadala ninyo, guys. So, ang mga kwentong ito ay may mga Cripsilog theme ng horror, true crime, love crime, budol, scam at iba pa. Walang kalat. Ano pa ba? Ayun nga. Hindi pa natin nabubuksan itong mga stories na ito so hindi natin alam kung anong laman. So kung may naligaw mang kalat, naligaw lang yun. Hindi yun puro kalat. And, So, before we start yun. with Oh. the story, mag-Cripsilog Ay, shout ES out. muna tayo. So, ito sabi niya, hello G-Boys, nasagot din yung misteryo kung bakit naging dibil-dibil si Quiz Glenn as nakikinig at binge during work. Nagulat ako at inulit ko talaga. Kasi di ko pinansin yung video. Ito yung yung inantok ako. Tanga moments, naka-laptop pa ako. Ba't yun? Di ako minumu. At same kay Kuya Glenn, may martilyo ako sa ilalim ng kama ko at may malaking gunting sa bintana na nasa ulunan in case may marinig akong sus somewhere sa bahay namin. So, ayun lang. Share ko lang. So, hope to meet you soon, my virtual true crime and horror friends. Can I call you that? Ingats, more datongs and diligs to come, bitches. War. Oh naman. We're your Freaking friends. True crime and horror friends. Ito. Yan. Ito, Thank another you. one, I'm not sure kung nagbabasa pa kayo ng Curious Cat, but may gusto lang akong i-share. Pinapakinggan ko ulit yung mga past episodes from literally episode 1 and I can't help na maging proud creeper kasi both of you have come so far. Parang dati lang nahihiya si Kuya Gideon na tumawa ng malakas. Ngayon, kemi-kemi na. Super lakas ang tawa every ep kasi naging comfy na kayo mag-record. I was not there nung nag-start pa lang kayo. Pero grabe yung feeling na ang dami-dami nyo na ng listeners at ang dami nyo ng guestings. Gabi naman. Na-invite na kayo sa mga show at premiere. So, ayun lang. Congrats mga kuya. Fighting din sa future endeavors nyo. PS, pinapakinggan ko ngayon yung H.H. Holmes. Oh, thank you. Gusto mo ba pakinggan yung mga lumang episode natin? Parang curious din kasi ako. So mag-react. Gawin Ay, natin nako. reaction. Pwede. Video. Cringe. Ito naman, hello Glenn and Gideon, as a dog lover, sobrang gigil ako doon sa tomboy na ng rape ng aso. What the fuck? Totoong nothing against sa sexual orientation niya, pero why yung aso? May porn naman, tangin na niya, gago siya. Napaka-demonyo ng taong nakakaisip ng ganyan against animals. Naiyak na ako sa gigil. Ayun. Na-trigger True siya naman dun sa din. story. Sa mga Oo. headlines to ng mga crimes. Recent episode. Ito naman, hello G-Boys, kakatapos na lang ng episode 342. Kahit alam ko na ang case, pinakinggan ko pa rin. Kasi I love listening sa inyong dalawa. May ambag siya for ES. Napakinggan ko yung rundown ng case sa isang YouTuber na taga Hong Kong. Siguro ito yung si nakalimutan ko na. Sa Hong Kong? Si Cho. Ayun. Sabi niya, close family ties ang Kwongs at Tams at nagbabakasyon sila together. Close din daw ang husband at ex-husband. Close sila ng tatlo, lahat. Marami din daw speculation bakit sila close in the first place. Baka daw dating business partners. Dating business Dating. partners. Pero hindi naman daw talaga natin malalaman ng family dynamics nila. Yan lang ang ambag ko. Ingat palagi. Ayun. So, ang ambag niya ay close talaga yung mga tao involved. Pati yung killer, family ng killer, family ng bagong asawa ni ate. Diba? So, hindi natin malaman kung suspicious Ano big ba closes talaga? na yun o sadyang close lang talaga. Tapos, in the end, namatay siya. Tapos close pa din sila. Ganun. Let's see. Time will tell. Ayan.
Hi, Kuya G-Boys, what the actual fuck here? Kakatapos ko lang makikinig ng latest slide and gusto ko lang mag-update about what happened. I messaged Carlo last December lang and I apologize about what I did. He didn't reply to my message pero nung nag-back to school na kami after Christmas vacation, nagpapansinan na po kami and may one time pa na pinuntahan niya ako sa seat ko at asked me kung anong grade ko sa isang subject. Pero meron na pa siyang boyfriend and ako naman ay meron na ring girlfriend. I can see na he's happy naman with his current relationship and I'm happy for him. Maayos din naman yung relationship namin ng current girlfriend ko and magto 2 months na po kami. Ayun lang, G-Boys. Thank you for reading my story. Love ko kayo. Super. Ingat palagi. Bye. We're happy na ano sila ngayon. They're okay now. Diba? So, dating nagjojowan sila nagko-flirt sila ni Carlo. Tapos ngayon, siya may girlfriend na. Si Carlo may boyfriend na. At least, diba? Happy. I mean, happy sila both. Twist. Diba? Yeah. As long as you're happy, mag-aral nga kayo. 1, 2, 3. Mga Okay. So, estudyante we nga. have 4 na lang. Ito. Wait, nag-loading ako sa hams ni Kuya Gids. Akala ko kung anong hams. Hums pala. About sa STEM student STEM. na naman. Diyos ko. Meron din sa dating I-explain school ko. Balik ko yung mga regular section. Meron kaming section 1 or pilot section. Then iba pa yung STEM. Ang tawag namin STEP. Yung STEP students nila yung favorite ng principal. Tsaka may qualification para maging STEP student ka. May retention grade din. Bawal bumaba ng 85. Ay, Tapos yung correct. STEP, mas advanced sila lalo sa science tsaka math. Isa rin sa mga competitive na student. May sarili silang building. Bye. Bye Okay. pala. Thank you. Ang weird lang na may pilot and then may STEM. Special. Siguro Tapos- dahil nga hindi yun tayo. Kasi parang kung pilot ka, di dapat doon na binigay sa pilot. Kung Tapos Basta. alam mo, next week, pag may na-encounter Meron na na naman naman. tayong STEM, di na naman natin alam. Okay. Ito, hi mga kuya, I just want to thank you for keeping me sane since 2019. Na-discover ko ang podcast nyo nung college pa lang ako and kayo po ang kasama ko sa biyahe parate. Sinasama nyo ako ng mairaos ang pandemic. Nakagraduate na po ako at registered civil engineer na. Wow! Congrats. Balak ko po sana maging silent listener hanggang dulo. Pero dahil kayo ang naging safety blanket ko during my hard times, naglakas na din ako magsulat. Manifesting abundance and good health sa inyong lahat. Congrats sa lahat ng pumasa sa board exam and good luck sa magte-take in the future. Wow! Congrats! And congrats sa lahat ng mga graduate, mga nakapasa sa mga exam, diba? Sa mga Congrats sa nag-attempt inyo. at hindi pinalad, congrats pa din. Oo. Sa Nakita yung mga lahat. nagtatag sa atin for graduating, nakasama daw tayo, diba? During hard times. Hard times. How hard? Thank you. So hard. Hard mornings. Last two. Hi G-Boys, quick chika lang sa slide 354 about kay Santa. Naalala ko din na when our parents made us believe na totoo siya, but I wasn't convinced as a child. When I was about 7 years old and I had a younger sister na 6, sabi sa amin ng parents namin matulog kami ng maaga kasi bibigyan kami ng gift ni Santa. Kinabukasan pagising namin, meron na kaming 2 manika sa taas ng kulambo. Nagkaroon ako na ng hint na nilagay lang ng parents namin yun sa ibabaw. I can't remember lang kung narinig ko sila or nakita, but suspicious ako dun sa na kung si Santa ba talaga nagbigay kasi wala naman kaming chimney. So, paano siya makakapasok sa room namin? Our parents insisted na si Santa talaga nagbigay and I appreciate it until now. Kasi naging core memory sa akin yun. Ayun lang. Thanks for Diba? reading. At least, Ang diba? laking ano kaya nun sa kids, diba? Saksakin mo yung ano ng mga kids. Saksakin? Sakyan. Yung Sakyan. Okay. Ganyang whimsical na ano ng mga kids. Kasi minsan lang sila maging bata. True naman. Wow, coming from me. Lastly, hi Gideon, opinion ko dun sa nag-slide about sa dream niya na sinaksak siya sa leeg. Baka napanaginipan niya yon nung past life niya. Ang masakit dun, sa past life niya, taga-Pinas siya. Tapos sa present life niya, Pinas pa din. Pinarosa. Pinoy ka na dati. Nung next life mo, Pinoy pa rin. Ano, siguro masama ugali mo dati. Curse. Ngayon ka bumawi. Para hindi ka na Pinoy next time. Ayan. Sana, so, thank sa you, Jessica. mga Pwede, no? shout out. Doon yung kinamatay niya ng past life siya. Kaya gano'n. Ayan, handa ka na ba o mag-lubricate na ng lalamunan at mahaba-habang pagbabasa na naman? Game! Start na po tayo sa slide into our DMs. Game? Gusto mo ako muna magbasa since ikaw Ready na ba tayo? Nung maraming, sige. ano. Okay, sige. Ready?
G-Boys, tagal ko na gusto mag-slide pero ngayon lang nagka-time. Sana mabasa nyo. Naniniwala ba kayo na ang mga mahal natin sa buhay nagpaparamdam when they die? Here's my story. This happened when I was still young. Siguro nasa grade 2 ako when my lola died. Panganay ako sa apo kaya favorite ako. During burol ni lolo, my mom was cooking adobo para sa mga bisita when suddenly, nangamoy katingko ang buong paligid. Baka Ay. may katingko yung naibuhos sa adobo. Isipin nyo gano'ng kabango adobo para ma-overpower ng katingko, di ba? Mom ran out screaming sa takot dahil nagpaparamdam nga yung tatay niya. Tinatawanan ko pa siya. Sabi ko, tatay mo naman yun, ba't ka matatakot? Diyos ko, day, ang bilis ng karma. Ang susunod na napagtripan ng lolo, guess who? It's me. So dahil bata pa ako, di pa ako sanay magpuyat. I decided to sleep kahit mag-isa lang ako sa bahay, sa loob ng bahay kasi busy mag-asikaso ng mga bisita sa burol yung mga thunders. I slept dun sa folding bed ng lolo ko kasi nasa sala lang yun. Feeling ko kasi may tao sa kwarto. Kaya sa sala lang ako natulog. I left the lights on dahil nga nakakatakot mag-isa. I fell asleep. Tapos naalipungatan ako with someone walking and turning the lights off. At first, akala ko sila mama lang yun checking on me and pinatay ang ilaw para makatulog ako ng mahimbing. But Zai, I was so wrong. Paggising ko, nakapalibot sa akin lahat ng kamag-anak ko with mama sa tabi ko. I was so confused. Then nung Bakit babangon na daw? sana ako, nakita ko yung short ng lolo ko nakasuot sa akin. Hala ka. I froze instantly. Yung short na suot niya nung namatay siya nakasuot sa akin. Yung pagkasuot niya pa hindi maayos. Parang yung nagsuot sa akin ni someone na hirap akong buhatin kasi hindi na isuot yung sapat na part. Maayos lang yung harap. Nung nabubuhay pa siya, lagi ako napapagalitan kasi lagi ako nakapanty sa bahay. Kasi yung garter ng Ayan. shorts ko ang sikip. Lagi ako pinapalo ni lolo ng Alpombra slippers pag nakikita ko nakapanty. Alpombra. Diyos ko. Tapos yung Alpombra slippers niya nakalagay naman sa tabi ng unan ko. Yung iyak ko noon sa takot, grabe talaga. Tapos si mama, parang natatakot din tanggalin yung shorts ni lolo sa akin. Tinanggal lang nila nung hysterical na ako sa takot. Lolo, I know you meant well, pero sana wag naman ganong way pagparamdam. Ano? Yun lang, G-Boys. Sorry kung mahaba. Pero talaga scariest XP ko sa life. Sobrang vivid niya pa sa memory ko na kahit 30 years old na ako. Ayun. More power, G-Boys. Kasama ko lagi sa pagtulog ko gabi-gabi. Ayan. Kasama mo kami at si Lolo. At si Lolo pala. Diyos ko po. Nakabantay si Lolo sa'yo habang nakikinig ka ng Cripsilog. Wag ka na kasing mag-ugaliin mag-shorts pag matutulog. Para hindi na iskandalo si Lolo. Pero, na-curious ako sa sinabi niya na parang, tatay mo naman yan, ba't ka natatakot? Diba? Ito I naman. mean, ikaw ba, kung may family member ka na tegi, tapos magparamdam sa'yo, okay lang ba sa'yo? I guess okay lang. Pero kasi 'di ba lagi tayong sinasabihan na baka hindi siya talaga yun. Yun nga. Baka it's someone who's preying on your grief, pretending na they're your family member. Sa akin okay lang siguro, wag lang silang manggulat. Alam mo yun. Bulaga. So dahan-dahan Walang lang. gulatan, dahan-dahan lang. Walang gulatan, yung dahan-dahan lumalabas sa TV, gano'n. Okay lang. O nga, as a magugulatin. Alam mo ba sa office, may mga katima ko na ugali talaga. Hindi naman nila sinasadya. Yung bigla na lang nasa likod mo na pa, tapos kakalabiting ka. Tapos hindi naman nila intention. Hindi naman intention, pero syempre, ang sakit ka, as a high blood, masakit sa puso kapag bigla kang nagulat. Ayan. Diyos ko po, ayan. Ay, maraming salamat. Thank you. Okay lang naman yata. Oo. Yeah, wala naman. Yan. Munting Sirena. Thank you. Salamat. And another one. Ito, keep my IG handle private, please. Ayun, secret. There are 3 people involved in the story. Ako, si Gio, at si Julia. Yes, you can use that name kasi screen name nila yan. You can call me Rose. Hindi pa rin ako nakakaabot sa mga episodes pero sinisipagan ko na. Kasi I was thinking na magiging patient na lang ako at mag-wait sa future eps nyo. This is the start of the story. Disclaimer, this happened a long time ago. Trigger warning, cheating, suicide,
overdosing, and depression. May halong Oh. kalat din ito. So, ayan. Ay. I was in a committed relationship with Julia for 4 years. Almost five when she cheated on me. Yes, it Mm. was woman to woman but anong WLW? Women WLW. loving women. Okay, ayun. Relationship. I'm pansexual. To give you a quick rundown, Julia and I were living together since we started our relationship. We had talks before na what would be the biggest offense that one of us can do to each other that would not be forgivable. Of course, both of us answered cheating. And her dad has been cheating with his mom, so I understand that. Mm-mm. Yun yung sinabi niya. Imagine my surprise when I found out that she cheated on me. During our breakup, yes, it was long. I think it lasted a month until we both had a clear understanding na break na kami. Multiple times I tried to overdose on sleeping pills. Funny thing is that subconsciously, I know that I am overdosing, but I keep on reasoning to myself na gusto ko lang matulog because I was losing too much sleep. I got through it kahit na wala pang Cripsilog nun to keep me company. Ches. Guys, you keep me grounded in my worst days. Thank you. Aww. Mm. Ayun. We are still living together after our breakup because I can't move out yet. Walang means and resources. Nawalan pa ako ng job during that time. After 6 months, nakalipat na ako to an apartment around Makati. So ayun, I was adjusting to single life after cohabiting with someone for almost 5 years. Gio entered the chat, Ems. Gio is a friend of mine way before I met Julia, my ex. Gio and I lost touch or rather iniwasan ko siya kasi uncomfortable si Julia sa friendship namin. Gio and I are kalat buddies. We Ay! fucked once just to Ay! get it out of our system. Then we became each other's confidant. Oh, Gusto ko yun. Alam mo yun? nagkalat mo na. To get it out of our system para wala na. Gawin na. Mm-mm. Oo. He shares his conquest and I share mine to him as well. I know lahat ng baho niya. Okay. Bakit naman ang baho? Okay. He always tells me na he values me as a friend kasi there isn't a woman na tinitreat niya as his equal. Probably because I was not in any way attracted to him after we fucked. When I moved into my new apartment, I invited him over for a quick drink. In all honesty, that was just really my plan. Sit and drink with him and listen to his stories. We are both tipsy enough that we started cuddling and I cried my heart out. I was feeling so lonely and alone. Then Gio comforted me and we had sex. It was Ay! bad. The sex was bad and I didn't even climax. We ended up having sex and that was my first dick in almost 5 years and it was disappointing. Napunta na Bahala naman na po kayo. kay Gideon ng... Bahala na kayo mag-censor but it was really bad. The sad thing is he enjoyed it and I didn't have the heart to tell him that I did not. There was no awkwardness around us after, but we did not use a condom during that night. So I was delayed for 3 months and he is convinced I was pregnant. Okay, I was not. I gave him my multiple negative PTK and hindi siya Hmm? naniniwala. He brought me food, assisted me like I was a glass. So when I had my period after 3 months, it was no surprise for me, but he was so devastated. We did not use condom that time and I told him to pull out because I was in nowhere near in shape to be a mom, financially, physically, and mentally. And he said he doesn't have condom. It turns out he lied. He has one and he did not use it because he wanted kids and he trusted me to be rational and logical enough to co-parent. Oh, I was mad. And up until now, I haven't talked to him. It's been years, but he calls and sends flowers to my mom, but I don't care. He abused and used my complete trust on him. Ayun lang, I am healthy and living alone in my new condo. Dear Satan, I couldn't... Satan? Oh, typo lang ba to or Satan? Let's see. I couldn't imagine myself being a mom. Buti na lang faulty ata matres ko nun. Sorry, very mahaba, but yeah, here it is. Hope creepers can learn from this whatever lesson they need to. Thanks for reading my slide. Mercy and compassion. The world needs more of that right now. Love, love lang.
sabi ni, Secret, diba? Rose. Call me Rose, diba? 7 Rose. Oh my. What the Okay. fuck? So, I guess because merong, di ba, nagkaroon siya ng relationship na matagal and she said this was her first sex with a guy parang 5 during the last 5 years. years. So, kahit hindi siya ganun ka into it, parang sige na lang just to see what's gonna happen. And understandable yung ganun, nangyayari yung ganun, di ba? Minsan when you're longing for something na hindi mo alam kahit ano, kung ano man yun na nilolong mo, parang whatever comes your way, parang baka ito na yun, sige. Parang ganun. Whatever would help me through my, my grief or something na pinagdadaanan. Yun lang. Buti nga Ang, lang, di nagbunga. ang bad trip Mm. tong kay Gio, no? Kasi parang, Mm. parang, niloko niya, di ba? Si Rose in saying na wala siyang condom and all. Tapos, sinabihan niyang he to pull out, 'di ba? Sabi ni Rose, pero I suppose hindi niya ginawa, 'di ba? And apparently yun yung plan niya talaga, to impregnate Rose para magkaroon ng kids because well siguro andun yung level of trust mo with this person kasi nga, 'di ba? More than fuck buddies, pero more than that, 'di ba? Malalim na yung pinagsamahan niyo. And he wanted kids. It's just that paano yung partner mo? Hindi naman siya ready for that. Tinanong Ang mo bad ba trip siya? lang na parang sinet up niya si Rose na ng ganun. Yeah. Grabe, classic manipulative behavior na parang how would you like to end up with someone like that kung ganun lang din naman yung ugali. Parang that's one thing eh. Lalabas at lalabas pa yun sa ibang mga bagay. Yung ganyang klaseng behavior. Yung parang mamanipulahin ka to get what they want from you. Ayun. It's just Parang, sad, no? Ang sad lang kasi yung friendship nandun na nawala because of that. I mean, bakit if you are in that level of trust and ganun nakalalim yung friendship nyo, bakit hindi nyo na lang pag-usapan? Uy, baka naman gusto mo magkaanak tayo, di ba? Co-parent, ganyan. magjowaan muna. Magjowaan muna bago mag-anak. Hindi. Kasi parang ang gusto yata nila, gusto lang nila ng kids. They don't wanna be in a relationship. Pwede naman yun. Tayo na lang. Di ba? I guess that's modern dating for you. Mga bagay na hindi natin maisip mangyari before ay nangyayari in reality. So thank you for sharing, Rose. And good thing na you are doing good. Diba? Thank you, Rose. Salamat. And another one. Anonymous, all caps. Please. Ayan. Hi again, G-Boys. This is my second time sending you a story. Pero di pa nababasa yung first story ko, I guess. I have a lot to share kasi this time tungkol naman sa pagpatay. A trigger warning. So yung BFFs ng father ko nag-organize ng reunion sa puntod niya. Yep, my father already passed away. Nagpunta mga kababata niya, nakapitbahay din namin noon. Sa Manila kasi kami nakatira dati. Nalipat lang sa Cavite. Isa sa mga kaibigan ni Dad na nagpunta ay isang ex-convict. Bakit siya nakulong? Sa pagkakaalam ko, dahil may tanim na marijuana sa bakod niya. Tapos ang alam ko ay hindi siya ang nagtanim noon. What? Shit! Pero dahil bakuran niya at hinayaan niya, siya ang nahuli. Ayun What lang. the fuck? Pinapunta niya pa ata parents ko nun sa presinto para mag-testify na di kanya yun. Pero ayun, nakulong pa rin siya. Squatters area kasi kami nung nasa Manila kami. So ayun nga, nakalaya na nga siya at kasama siya sa mga pumunta. Kinamusta siya? Anong ginagawa niya ngayon? Currently, nag-aalaga raw siya ng isang may edad na. Parang caregiver, gano'n. Laking araw ng sweldo kasi nasa ibang bansa mga anak. Tapos, niloloko siya ng mga kaibigan nila na baka raw pamanahan siya. Pag mamaya
baka mamaya itegi niya dahil sa mana. Pero joke lang talaga siya. Nagtawanan silang lahat. Hanggang sa na-open up ng ex-convict friend ni Dad yung buhay niya sa kulungan. At eto, di ko alam kung totoo pero parang totoo talaga. So, may disclaimer. Parang take it with a grain of salt. So, ganito na nga yun. Sa kulungan, para siyang assistant doon ng doktor. Kapag raw may sakit yung isang preso, yung malala na or naghihina na tapos wala naman ding dumadalaw or pamilya na nagmamahal sa preso na yun, ay tinutuluyan daw nila. Paano? Bakit? Tinuturukan daw ng tsaa. Yes, Okay. tsaa. Shoutout sa Saan? astrology. Saan? Sa dugo? Ganon? I guess sa veins. Siguro. Okay. At yung kaibigan ni Dad ang gumagawa. Sabi raw kasi ng doktor, ay wala rin naman daw maghahanap sa kanila. I guess to lower yung population. Kasi sobrang over, Tapos Or may baka sakit. wala na rin silang resources to treat. Ganon. Oo. Pero, But shit. still. Na-shock din mga kaibigan nila sa kwento niya. Pero, niloko na lang siya na baka turukan niya ng tsaka yung inaalagaan niya. Pero sabi niya, hindi raw. Di ko alam kung posible ba na mamamatay ang tao at takihin after maturukan ng tsaa. Ayun lang, G-Boys. More power sa inyo. Marami kayong na-entertain sa podcast nyo. Thank you. Send from Yahoo Ay. Mail on Android. From, Anonymous pala. Sige, wala. Anonymous. Ayan. Mamamatay ka pala I'm sa not sure. tsaa. Pwede naman. I'm not sure. Pero baka, pwede kang mamatay. Kasi Ah. kunyari, paano iaalis ng katawan mo yun sa body mo? Hmm. Yung Siguro tsaa. may ingredient yun. So ngayon pag sinabing, let me serve you some tea. Kabahan ka Sige, na. kabahan ka na. Baka ituturok pala sa'yo. Ingat-ingat sa paghingi ng tsaa. Okay. Ayun nga, no, na parang, yes, we get na mahirap ang resources, mataas ang, alam mo yun, hindi kaya ng capacity ng mga kulungan yung mga preso. Pero, that's still murder, di ba? Mali ba kung sasabihin na bakit hindi nyo tanungin kung alin sa kanila yung gusto na mategi bells? Peggy, At oo. sila na Oo, lang. mali pa din. Mali. Kasi, oo. Pinatay mo pa Gusto din na. siya. Gusto Di ba na yun nga naman yun, dapat. yun nga yung tinanong natin before na parang, paano kung may willing naman? Mercy Patayin killing. mo ako. Oo, ganyan. Pero baka masakit pa rin yun na tarakan ka ng tsaa sa veins. Oo. Feeling ko mararamdaman mo yun. Paano kung yung mga kaaway mo sa ganggang sa kulungan yung ipaganon mo, no? Kunyari, Hindi halal. kakontsabahin mo yung doktor. Doktor. Tuluyan mo na yan. Turukan mo na yan ng tsaa. Para sasakupin na niya yung isang gang, mag-merge na sila. Sa siya yung leader. Di ba? Malaman natin pag nakulong tayo. Sige. Lord, wag ayoko. Shit, kung makukulong lang din ako na magtatarak ng tsaa sa sarili ko. Biggest fear ko talaga yung makulong. Next to malibing ng buhay. Pero, sige. Ayan. Okay, salamat. Maraming salamat, Anonymous. And Anonymous. another one. Hi! Huy, G-Boys, reverse flash nagbabalik. Funny ng intro pang Marites lang. Anyway, shootang ina for the giggle is real. Going back kay Ate H, update lang kasi I'm happy for Ate H talaga. Nakaalis na siya kay Tita. Ay, recap. Naalala ko to. Oo, ito yung di ba? Si Ate H yung yaya nila. Helper. Tapos, na pinagbibintangan na nagnakaw. Oo. Tapos, pero hindi naman siya. Yung tito niya, di ba? Tito niyang pasaway. Oo, yung aakyat sa taas ng bahay nila to check. Ganon. In fairness, naalala natin Oo nga eh. Ayan, nakaalis na siya kila tita, ayun, kasi nga 'di ba parang na-exploit siya doon. Parang masama yung pakikitungo sa kanya. She's back sa province nila, may work din siya doon sa relatives ng husband ni tita. So parang the good side. Okay, so good lumipat na lang ng family. Okay, so here's the actual story. Let's call tita Auntie P na lang.
P for plastic kasi plastic ugali niya. Ayun, gigil na gigil ako sa kanya pero respeto pa rin kahit papaano kasi she's still my tita at nakakatanda siya sa akin. Pero minsan buwisit siya. Umpisahan natin sa umpisa, December 2022. I have a cousin na ikakasal sa January 2023. Siya din kasi yung tipo ng tao na mahilig gumala kasama fiancé and friends. Pinagsabihan siya ng parents niya na wag muna maglalabas masyado kasi nga ikakasal sila at baka mapano sila. Shit. Akala ko pang graduating students lang yung pamahiin na yun, pati pala sa ikakasal. Ayun, kaso may times na sila mag-fiancé na naaatasang magbiyahe-biyahe dahil sila lang marunong magmaneho at nasa kanila yung car ni Auntie P. Si grandma, paboritong apo niya si bride. So, nagpapatid siya kay bride and groom from their place to Auntie P's place. Take note, the biyahe will be from Region 3 to Region 4A. Medyo malayo din pala. So, nung nalaman ng dad ni bride, pumunta siya kay grandma to tell na wag na muna kasi ayaw niya bumiyahe si bride. Side note, anak ni grandma, yung dad ni bride. Okay. Aba, todo galit si grandma to the point na pumunta siya sa bahay ng parents ni bride and actually said below the belt stuff sa parents ni bride. Ay, bakit? Bakit? Assuming din si grandma na kaya daw ayaw nila payagan na maghatid si bride is because inggit daw sila kasi di sila pinapasakay sa sasakyan. Yung parents, hindi pinapasakay? Okay. Basta, madami siya sinabing hurtful things. At the end of the day, bumiyahe pa rin sila. Tumuloy sa biyahe. Dito na papasok si Auntie P. Nakatarating na sila bride, groom, grandma sa place nila Auntie P. Grandma told her side of the story. Sabi niya kay Auntie P na sinugod daw niya yung mom ng bride at nagsisigaw at pinagtulungan daw siya ng parents ni bride. What a twist, diba? Alam niyo kung anong ginawa ni Auntie P? Wala. Galit-galitan na lang din siya sa kapatid niya. And she kind of brainwashed bride and groom na the parents are the jerks. Wait, wala ba yung bride and groom dun sa nung nag-aaway? Para alam nila yung buong kwento. Hindi niya nabanggit yan. Nagkwento si Auntie P kay mom. Mom already knew parents side of the story from bride's mom. Nakipagchikahan na yung bride's mom sa nanay ni sender ni Verse Flash. She acted lang na di niya alam to see the POV of the other side. Good job. Mom being the voice of reason asked Auntie P if nakausap ba niya ang parents ni bride kasi technically, Auntie P should be the bridge for them to be okay. Ang sagot ni Auntie P, hindi na. Alam ko naman pinagtulungan nila. Ugaling high school tayo dito? Ayan. So ayun, di na nakialam si mom kasi obviously there's no point in exerting more effort sa ganyan. January 2023. The wedding was nice. It was cute. Auntie P did not attend. Diba? High school talaga. Matapos mang brainwash, iiwanan sa ere. Nth week ng Jan, kasi talaga, napakatagal nga naman. My mom went hiking with mom ni bride and sibling ni bride. She posts pictures nila on Facebook. Ganon. Tapos she noticed na dead ma ever si Auntie P. While the other post niya, she reacts naman. Except do sa mga kasama yung family ng bride. It didn't bother her naman. Napansin lang talaga niya. On that day pala nang nag-hiking sila, Auntie P messaged my dad asking ba't daw nandito si mom nandito yung bakit nandito si mom ni bride sa bahay. Ang kapal naman ng mukha niya pumunta dito? According to Auntie P, yun talaga tumatak sa akin. Dad just shrugged it off and told Auntie P na matagal na nilang plano yung hiking na yun. Ngayon lang natuloy. Ang sama lang. Para siyang bata naghahanap ng kakampi. Ang gusto niya, pag may kagalit siyang tao, dapat kagalit mo din yung taong yun. Everyone should be galit na din sa taong yun. My mom isn't like that. Wala naman siyang pake sa away nila. She's just on the neutral side. So, Auntie P is galit na din kay mom dahil doon. Detour lang tayo saglit. Di ba nga Crazy Rich Asian si Auntie P? Crazy with the K kasi legit crazy mind. Nung pandemic, dahil power trip siya, nagpatayo siya ng restaurant. At tumatao sa restaurant is my dad, my mom, and yung dalawa niyang anak. Nung nag-isa pa na yung pandemic, nakabalik na si dad sa work, Auntie P asked mom multiple times na to keep the resto running. My mom doesn't want to talaga ever since kasi ayaw niya makatrabaho si Auntie P
and her kids. And she needs to take care pa of siblings ko. Napilitan lang talaga siya kasi sabi ni dad. Tapos pala, Mare, nung nakila grandma siya, iba pala ang kwento. She told everyone there, kila grandma, na she is the one who doesn't wanna work with mom. Ganun pala mag-take ng rejection. Okay, so going back to the story. Feb 2023, my dad had a medical procedure. Kilala niya kapatid niya, si Auntie P, to have tendencies na makialam since she's also on the medical field. Dad wanted it ata kasi nasumunod na lang sa kung anong sinabi ng doktor niya. So ang sabi lang niya kay Auntie P na has a medical procedure na di sinabi kailan gagawin. Wala din siya pinagsabi ang ibang kamag-anak niya. May sapak din to tatay ko. Di na nga nagsabi sa mga kapatid niya, nag-Facebook check-in pa. Craziness runs in this blood. Check-in at this hospital. Ganun ba? Baka. So, nalaman na kung kailan yung araw ng procedure. Parang ganun. So, nasa office ako, tawag sa kasi Auntie P. Iniwanan kasi sa locker phones namin. So, pagka-break ko, nakita ko may mga missed calls. Pabalik na sana ako, kaso naabutan niya akong online at nakatawag siya sa akin. No choice ako kundi sagutin. Ay, may drama, oh. Putang blank. Ayan na naman tayo eh. Ang bastos lang niya. I mean, gets ko naman na mas matanda siya sa akin. Gets ko din na urgent matter. Pero gago naman tong kausap mo. Kausapin mo man lang din sana ng maayos yung kausap mo. As tao, di ba? Ang bungad ba sa akin eh, oh, nasa ospital daw ang dad mo. Ano to? Procedure na o check-up lang? Bakit wala nagsabi sa akin? Ni mama mo di nagsabi sa akin? Tapos uulitin niya, bakit daw wala nagsabi sa kanya? My dad is okay now, just to let you know, guys. Anyways, ayun nga, nabwisit ako sa kanya and told her na I didn't know most of the time na nasa office ako. Then she hangs up the call. That's the last time I heard from her. Wait, bakit? Last time? Pagka-uwi nila mom, outpatient kasi si dad, for the message ang Auntie P kay mama, very long message at di na nagpatalo ang mom ko, sinagot niya every sentences ni Auntie P. At the end, na-realize siguro ni Auntie P na may mali siya. In-invite niya si mom to go to the mall. Alam mo yan, no? Pinag-explain na ako pala yung mali. Ay, be, gusto mo mall tayo? Di ba? Mary Grace? Ayan. I mean, crazy. Dito ako medyo nalungkot. Pasensya na, sobrang haba ng kwento. Very close kasi ako sa panganay na anak ni Auntie P. She's like a twin sister na di kami mapaghiwalay noon nung bata pa kami. Pero unfortunately, she has the blood of Auntie P. Alam mo yun, kung ano yung deadma ni Auntie P kay mom ngayon, ganun din siya makadeadma sa akin. Wala kaming kahit anong away. She just, treated me like a dead person one day. Ganun. So, yun, she posts Instagram stories kasi madalas. She's out with her college friends, ganun. So, ako, as a cousin, nag-message ako sa kanya, kailan ka magpapakita sa akin? Ang reply niya, Mare, alam mo kung ano? Nag-aaral ako. Cold as shit. Ako, for the intindi siguro, okay, don't wanna disturb what you do. Pero maya-maya, araw-araw, makikita ko nasa labas with friends. I mean, don't get me wrong, wala akong pakisakasama niya. Anong bearing nun sa akin? Ang issue ko is, nireplyan niya ako nang nag-aaral ko siya. Mas mag-gets ko kung di siya mag-reply eh. Ayun, dahil attitude ko for this episode, change password ko lahat ng subscriptions na may access sila. Ay, I love this pettiness. Gusto ko to. Ayun, kaya ang motto ko today is, you need me more than I need you. Malay nyo, makatulong din yan sa saying na yan sa mga nagmo-move on dyan or something. Feb 14 talaga today. Happy Valentine's Day. So, ayun talaga. Tangin na 7:25 PM talaga ako nag-start magkwento. 9 PM na. Sorry, legit mahaba yung kwento. Walang biro. Pasensya na kung kanino matapat to. May isa pa ako story office drama naman. I'll send it soon. Medyo mahaba din kasi pag papahingahin ko muna kayo, G-Boys. Salamat sa pagbasa. Drink water. Make good choices always. Reverse flash. Ay, sana naman, di ba? Make good choices. Doon lang ako sa drink water. Hindi ko kaya yung make good choices. Okay. Salamat, reverse flash. Anong masasabi mo, Gibbs? Anong ulit? Matapos ng mahaba mong binasa. Anong masasabi mo?
One, ang gusto ko na tinanggalan niya. Asko, lakas makaaway sa akin. Nakiki-ride lang pala kayo Nakikigamit sa ka lang Netflix pala. ko. Etong sa inyo, di ba? Matapos mo akong away-awayin, di ba? Yeah. Ba't ganun? Kailangan madamay yung mga taong magkakabati naman sa away ng iba. I'm Bakit? not sure. Ikaw ba may kamag-anak ka bang ganyan? Yung Ay, parang wala. Although meron nangyari sa spotster. amin, to the point, ang mga matatanda yung nag-aaway, pero ang nangyari, naging malayo na din yung mga kids. For a very long time. Yung mga magpipinsan. Yun ang medyo malungkot, no? Lalo kung close na close ka. Tapos wala naman kayong pinag-aawayan. Pero dahil hindi nag-uusap parents niya, parang iwas Yun gulo nga na eh. lang. Hindi kayo parang nag-uusap in secret na, Hindi okay na tayo. din. Parang That's sad. nagkakampi. I'm not sure kung, well, kasi nga, di ba, magkakagalit yung mga tito-tita. Tapos, parang naging awkward na din yung mga bagets. Nangyari sa amin. Ganun. Ako, I wouldn't know kasi wala akong contact sa mga kamag-anak ko kasi in-exile lang. Ever since. Charot, hindi. Ako yung lumayo. And isang tita ko na lang yata, or dalawa, both sides, tig-isa, ang nakakausap ko talaga ng nakakumustahan kasi sila lang yung mga okay sa akin. And I think okay na yun. Kasi yung mag-maintain ka ng relationship sa lahat, tapos madedrain ka naman ng mga ganitong klaseng ganap nila. Na ibisang tinutinu mo, ang tahimik ng buhay mo, madadami ka sa ganyan. We don't need that in our lives. True, diba? Kebs na doon. Okay. Salamat, Reverse Flash. Thank you, Reverse Flash. Napakakulay na kwento. Saan mo na yung office drums and move on tayo sa next episode. Okay. February entry, I think nahuli to dun sa ano natin. Sa call to action natin ng mga February ganaps. Hello, Kuya G-Boys. Red T again. So here's my February entry for you guys. Hala, sorry. Ngayon lang to nasama. Red T. Ngayon na. Start na po tayo agad mga sirs. College ako noon nung na-meet ko siya. Natawagan na lang natin sa pangalang Gagi. Nung college ako, meron akong 2 kaibigan na lagi kong kasama as in sa school, sa tambayan, sa inuman, basta sa lahat. Yung 2 ko kasing friends ay nakatira talaga dito sa lugar kung nasaan yung school namin. And ako ay taga malayo, like 5 hours land travel. So nag-rent ako ng boarding house. Then, birthday nung isa kong friend. So, kain-kain, inom-inom. And I met friends nung high school. At kasama si Gagi doon. So, friend-friend, ganun kasi madaldal, masayahin talaga kahit walang alak. FYI, wala akong boyfriend buong college life ko kasi break na kami ng jowa ko. First year college kami. Kahit akong dahilan kung bakit siya nag-aral. Bakit siya nag-aral kung saan ako nag-college. So anyways, back to inuman na sa birthday ng friend ko. After ng inuman, edi uwian na. After ko makauwi, nag-friend request sa FB si Gagi. So sa akin naman, okay, friend naman tayo, so accept ko naman. Chinat niya ako. Chinat niya din ako. Di ko na alam exact anong usap namin, pero alam ko na walang something. Pero bigla siyang umamin sa akin, ang crush niya daw ako. And I was shocked talaga. Kasi, hoy, di ko alam. Hindi ko alam paano mag-react kasi wala naman nagko-confess sa akin. Kasi ako yung tipong chochopahin talaga. Ito yung, ano yan? Jojowain na chochopahin. So, chochopahin. Sinabi ko sa friend ko na friend niya na oo nga daw, sinabi din daw sa kanya. In-stalk ko account niya, nalaman ko may GF siya. Kaya sinabi ko sa kanya, pero sagot niya sa akin, nagkakalabuan na daw sila na the oldest story in the book. Lumalandi yung may jowa, pagka kinumusta mo, nagkakalabuan. Yan lagi. Kesyo, bata daw yung jowa niya, na actually bata talaga sa amin. So kung college kami, siguro high school jowa niya. At ang sabi niya pa, kung ako yung tipo niya na babae, kasi YOLO nga daw ako, ako binabarabara ko lang siya kasi nga wala talaga akong nararamdaman sa kanya at wala akong plano mag-jowa that time. Hindi ko na nga siya masyadong nire-replyan that time kasi nga may jowa, ayoko. Kasi nga may jowa, ayoko makasira ng relasyon, no? At ayoko ng conflict sa life.
Pero sobrang kulit niya talaga as in at hinahayaan ko na. Pero dahil nga friend siya ng friend ko, nilalapian ko siya minsan pero sa kumustahan lang. Ano ba to? Anong hirap ko? Ano magbasa? Sorry. So lumipas mga araw na wala na paramdam si Gagi. Then bigla ako may natanggap na message from stranger na galit sa akin. Kasi daw, inagaw ko daw BF niya. Sino daw ba ako? Like, what the fuck? Ako, narindi ako kasi kung ano sinasabi niya sa akin, masama. So, nireplyan ko siya kasi ayaw niya napatantan. Chinat ko siya ng maayos. Sabi ko, wala kaming relasyon ng BF mo. Kasi hindi ko siya gusto. Bigla siya tumawag kaya sinagot ko at umiiyak siya. Sabi ko, bakit So, sabi ko, bakit? Nagkwento siya na nakikipaghiwalay na daw siya nakikipaghiwalay daw sa kanya si Gagi kasi ako daw gusto yada-yada. Di ako shock naman. Natapos ang usap namin ng maayos at okay kami kasi in-explain ko sa kanya lahat ng totoo at wala talagang kami. Nagsasorry siya sa akin at gusto niya ako makita sa personal. Sabi ko, okay lang naman. Okay lang naman sa akin pero iniisip ko baka mag-iskandalo to kasi di naman sa pag-ano mukha siyang iskandalosa. Okay. Ako hindi. Lumipas sa mga araw at buwan, natahimik ang buhay ko at nang biglang nag-message na naman sa akin si Gagi at sinabing wala na daw sila ni girl at blinock daw lahat ng account ko ni girl gamit account niya. Kaya ngayon na daw siya nakapag-message. Ako naman na walang pake. Sabi ko, okay. Pero nilinaw ko ulit sa kanya na wala talaga akong feeling sa kanya at wag na siyang umasa. Fast forward. May festival dito na ginanap sa isang malaking festival sa Quezon at nagkita kami ni Gagi at kasama niya si girl. So sila pala ulit. Okay. That time, kasama ko yung friend ko na friend din niya. Di hi, hello, ganun. Pero yung tingin sa akin ni girl, alam ko na siya yun. Pero wala namang naganap. 2 years after magka-grad ng college, bigla nag-DM sa akin si Gagi at nakungumusta. So ako naman, chika-chika at na-chika niya din na niloko na siya ni girl. 1 month after niyang makasampa ng barko at that time, alam ko na nilalandi na naman niya ako and alam niya na wala pa din akong BF. Since naka-follow siya sa Twitter ko, excuse me, nabusog tuloy ako sa kwento. At umaamin siya na in-stalk niya ako palagi pero wala din pala talaga. Pero wala pa din talaga Dahil busy ako sa work ko, di ko siya talaga masyado nakakausap madalas. At since limited lang din siguro ang internet sa barko, ayun, so wala na ulit communication. Lumipas na naman araw, bigla na naman siya nag-DM sa akin sa IG naman. We all know naman na ang IG kadalasan ay pangkabit. Totoo ba? Talaga ba? Kaya pala. Hindi alam No? Sa Twitter kasi But ako parang hindi naman natin tinitreat tayo, no? Pangkabit pala IG. Makalipat. Sa threads. Sa threads. Asa na tuloy ako. Naguluhan ako dun sa kabit. Well, all know na IG kadalasan ay pangkabit. Pero di ko naman nilalahat. Ako, nakulitan na. In-unfollow ko na siya sa SOCMED ko. Then, bago ko siya in-unfriend sa FB, stalk muna. Konti. Puta, guess what? Nakita ko sa post niya na may anak na siya. Di ko na siya kinausap after that. As in, wala na kaming communication until now. Sana masaya siya at matinuna. Yun lang, G-Boy. Sana makasama sa February entry. Mahal na mahal ko kayo. Mga kuya, sana mabuhay kayo. Hanggat gusto nyo, keep safe, Red T. Huwag ka mag-alala. Thank you, kasama Red to T. sa entry sa February 2024. Shit. Ayun. Nahuling, Thank you, nahuling Red na T. sento. Thank you, Red T. Pangkabit daw ang IG. Hindi ko alam na pangkabit pala yun. I wouldn't know. Never tried. May ganun kalakaran pala. Oy. So parang nangyari, niloko ulit yung babae, tama ba? Kasi pagkasampa sa barko, tama ba? Hindi, si Gagi? girl. Si girl yung sumampa sa barko. Okay. So Hindi. kinantihan din siya. Ano ba talaga? Si kuya ang nagbarko. Pero si yun girl, nga. Si girl ang nagloko. Correct. Okay. Well, so, medyo no? How do you feel ba kay Gagi na niloko siya ni Girlet? Okay lang ba? Parang deserve lang nila isa't isa. Pero alam mo kasi, parang ilang years na, ikaw pa rin talaga ang itinitubok ng puso ni, ni Gagi. Ang tindi Baka ng naman. tama mo sa kanya. Pero wag mo pa rin patulan. Ikaw, may gusto mo. gusto mo ng kaguluhan sa buhay.
Sana nga magtino na siya, ngayamang at may anak na siya. Medyo Pero, ikaw, kung gusto mo ng gusto mo ng maraming isa-send. iisipin. Gusto mo may entry ka Oo. ulit next year na same tao na naman. Oo, pang Feb, itapat natin. Pero, ayun. Okay. I think mas magiging okay ka kung wala sila. Manatili Sa ka na lang buhay na mo. totga ni Gagi. Maglaway siya dyan. Ganun. Di ba magandang feeling yun? Maganda bang feeling yun? Or validating? yung pinaglalawa. Totga ka ng somebody. Yeah. Although siguro may awa factor din. Kung matino naman siya, tas di mo talaga kayang ma-reciprocate for some reason. Di talaga siya nagpapatibok. Or may iba kang May iba kang gusto. Oo. Tas di na siya maka-move on sa'yo. Anong gagawin mo? Baka unintentionally na gayuma mo to by accident. Pero ayun. Ba't nakakaawa? Kasi parang nagpa-pursue pa din. Oh, I think parang di na para siya sa akin naman maka-move kasi on. yung thought, parang di ba pag totga naman, it does not necessarily mean na pinapursue pa rin naman kita. It's just that ikaw yung I mean, pwedeng meron na akong in a relationship na ako pero ikaw yung totga ko, yung mga ganon. Pwedeng totnak lang pala ang gusto. Totga pero totnak ang habol. Oo, baka. Ayun. Hindi ka lang na talaga na-achieve so hindi siya maka-move on. Sige, hayaan mo na siya. Ayan. Ay, thank you, Red Tea. And Thank you, another Red one. Tea. Ito, sweet lang tong sumunod. Chinek ko na din. Bigay ni Pesto. Hi G-Boys, it's me Pesto. While listening to your Valentine's Day episode, may naalala lang akong drama na nag-unfold sa condo namin last 2020. Pre-pandemic na to, so wala pang mga mask. It was around 6 p.m. nung nag-decide kami ng kapatid ko na kumain sa labas since hindi pa kami nagsasaing. So, sumakay kami ng elevator pababa ng lobby. Then, pagdating sa third floor, may sumakay na magjowa. Naalala ko kasi sobrang batak ni kuya, tapos petit naman si ate. Medyo kakaiba yung energy pagpasok ng dalawa, pero hindi naman namin yung pinansin. Pag open ng elevator sa lobby, nagulat kami ng kapatid ko kasi may biglang pumasok na Caucasian guy at pinagsisigawan yung batak na kuya. Huh? Hinawakan ng white guy si kuyang batak sa collar tapos susuntukin na sana. Buti na lang may mga umawat sa labas ng elevator at nakalabas kami. Nakalabas na din yung magjowa sa elevator. Pero hindi pa tapos si white guy. May nakuha siyang paso sa lobby at akmang ihahampas kay batak na kuya. Buti na lang hindi pa nabibitawan ng mga umawat si white guy at hindi na natuloy. Sobrang na-shock to the core yung mga tao sa lobby. Kahit na yung mga guard, walang nagawa kasi medyo Timothy Chalamet ang build ng mga guard. Twink. Tapos malakas siguro katawan nung Oo, nung Caucasian guy, ni white guy. Kumalma na yung situation after a few minutes at niyaya na ako ng kapatid ko kasi gutom na daw siya. Wait! Oo nga, the chismosa in me is willing to stay. Totoo, wag mo na kayong kumain. Ako man, Para, no? marinig ang buong chika kahit gutom na. While palabas na kami, nasalubong din namin yung police car papasok ng gate. Pagbalik namin, yung mga guards na lang ang natira sa lobby. Hindi na namin narinig ang juicy na chika, pero ang mga theory sa condo is pinagsabay ni ate girl si batak guy and white guy at nauwi sa suntukan. The lesson is, huwag magpahuli para walang warla. Kimi. Yun lang po. Salamat Gmoys for reading. Kayo ang comfort podcast ko. Love you guys. Sana masaya Valentine's nyo. Sabi ni, I love Pesto. Thank you, Pesto. Comfort body yarn. Thank you, Pesto. Ba, maintindihan ko yun. Yung pag-stay for the chismis. Para kompleto ang updates mo later sa mga pinagkikwentuhan mo. Dapat hintayin nyo paano man lang yung ilang minutes lang naman, di ba? Yung kunwari hintayin muna natin dito si friend. Yung wala na. Oo. Sige, busog nga kayo. Gutom naman kayo sa chismis. Alam mo, one time, nagpretend akong nag-aabang ng sasakyan dahil lang hindi ako makaalis-alis dun sa waiting shed. Dahil may inaantay akong kaganapan na chismis. Kikwento ko na lang sa Patreon.
Oo, pero Paraan grabe. chika. Grabe. Umuulan pa nun, Sige. daw makaalis-alis talaga. Kasi Shit. nakikichismis ka. Ako Dahil din. sa Alam mo yung chismis. mahilig akong makinig sa usapan ng iba. Kahit nasa labas. May one Oo. time bumibili lang ako ng donut. Mm. Tapos naririnig ko yung usapan nung sa apparently Grab driver pala to or angkas, yung ganun. Tapos ano yun, parang may umorder sa kanya tapos hindi kinukuha yung ino-order niya. Ay, gago. Yung ganun. Oo, ganun yun. Parang may kausap na guard yung angkas eh. Ay, So ayun. Yung rider. So yun yung narinig kong chika. Medyo hindi ko na rin tinapos kasi okay, ganun pa. Medyo nakuha ko na rin naman kasi yung gist. yung So may gist. bat na ako. Isa kasi interesante talaga yung ganap. At mayroon kang fear of missing out. Especially pag mag-isa lang Sige. ako kumakain. May kinig ako sa mga usapan ng iba. Katawing table. Oo. I mean, nangyari sa akin ganyan one time. Nasa Centris ako. Tapos may, sa kabilang table, may baklang galit na galit. Kasi meron daw yung isang friend niya atang girl, nakasex lahat ng tito ni bakla. Oh. Well, ayaw niya nun. Parang ako what about it? Asan Parang ang problema sabi niya, doon? she fucked my uncles. Marami, hindi lang isang uncle. Baka yung isa-isa what din ni about ate it? yung mga... So... Yung kinukwentuhan mo, no? Anong naghihintay. So, asan ang problem natin? Asan ng dito? Anong issue? Anong issue? Depende rin pala sa tao. Huwag ka basta-basta magrarant. Alam ko, binlog ko pa yun dati. Hanapin ko nga sa vlog ko at may kwento next time. Ayan. Ay, nako. Gusto mong ituloy yung ating mga shoutouts? Ayaw nga pala, may remaining shoutouts natin. tayo for today. Kasi, alam mo, meron tayong shoutouts. Sige ako muna. Congrats to ayan pala, Abigail. so, nag-graduate siya ng Bachelor of Science in Social Work. Ayan. Congrats, Abigail. Yan. Kasama niya rin tayo sa kanyang pag-aaral. Grabe, Abigail. Congrats and good luck sa mga social work. Ha? Social. Shalan. Shalan. Okay. Ato. Sumako. Go. Sabi ikaw naglagay nito, pero sabi ni Kim, also about sa productivity na dulot ng Cripsilog, isa ako doon na sinasabihan ng kasipagan pag nakikinig ng podcast. Feeling ko kasi, ito yung mandatory morning chikan sa office na papagana bago mag-start sa work. Though minsan, kabaliktaran, pag kikinig ko ng podcast kasi mas nakikinig na lang ako kasi nag-work. Kaya, lalo if juicy yung chika or slang. Ay, ayan na nga Ay, ba. grabe ka. Isama mo yung manager mo sa paikinig. Ay, oo. Para may pag-usapan kayo. Ayan. Thank you, Kim. Thank you, Kim. Sabi naman ni Mrs. A, hi G-Boys, currently catching up sa episode. Katatapos lang kasi ng licensure exam namin ni Josawa. And guess what? Architect na kami. Na-miss ko makinig sa inyo. Woohoo! Back to work na ulit. Kaya yes to Cripsilog na ulit. Wow, congrats! Congrats, architect na kayo. Mrs. A and Josawa. Ano to? Jowa na asawa ba to? Kaya Josawa? O name niya yun? Baka asawa. Well, pag asawa mo naman, pwedeng jowa mo pa rin. Oo. Ay, congrats, Mrs. A. Ayan. Ato next, eto, Gideon. Meron kasing nag-email sa atin si Kirsty Angela Dasho. Pinapabati niya actually yung kanyang ate na si Karen Dasho noong April 9. Kaso late na natin nabasa. Tapos hindi tayo nangihingi dapat siya ng ng video greeting. Late na nabasa. Tapos sa email. So, ngayong nung nag-reply tayo, birthday na ni Kirsty Angela, yung original na nag-send. So, siya na lang ang babatiin natin. Happy birthday sa inyong dalawa. Inabot na ng birthday na nagpapagreet. Sabi, happy birthday sa inyong dalawa. Pero ito, sabi niya, we've been a creeper since nung napakinggan namin kayo sa Chastrology during lockdown, and from there, ang auntie ko, kayo na lagi ang pinapakinggan. Ate siguro to. Kahit siya ay tulog,
real. Nagugulat ako, biglang may tumatawa at ayun nga, nasa ilalim kayo ng unan ni Sissy. She's been the biggest creeper fan ever. Lagi siyang updated sa episodes. At pati na rin sa lahat ng SOCMED. Nag-open nga lang siya ng Facebook para tumambay sa Cripsy fan diba? page. She shared na rin some of her creepy stories. If naalala niyo pa yung multo sa blackboard sa school, tas may proof of evidence, yung may picture. I remember the happiness in her naalala eyes. ko to. Kasi nabasa niyo po ang kwento niya. Ayan, tuwan-tuwa siya sa inyo and lagi niya kayo pinapakinggan while working. That's why a video greeting from both of you will sure send her over the moon and alleviate her stress. Ang taray nung alleviate her stress. Ito na lang yung screen record. Happy birthday. Pero happy happy birthday, birthday, Karen. sir. And happy birthday, Christy. Grabe, Kirsty? pandemic, so- Sorry. Kirsty ba? Kirsty Angela. Ayan. Okay. Salamat. Ay, At salamat. Happy birthday. Lockdown pa lang, 2020, nakikinig na sila sa atin. So, 3 years na natin siyang Oo kasama. nga. Happy birthday. Thank you so much. Thank you. Hope you had an awesome time. Ay. Ang birthday. Okay. Ayan, salamat. Ito, another one from Curious Cat was the worst hairstyle you've ever had. Meron ka ba? Meron. Oo. nung Ano? college. So, nagpakalbo ako. Kasi lagi mga pakalbo, di ba? Para semi-kalbo. Tapos, itong barber, sabi niya, gusto mo lagyan kita ng pa-heart? Pa-heart? Yung parang may paganto dito. Yung parang widow's peak Oo. dito. Ako naman si Oo. Sinave niya na pag tapos halatang halata, tapos hindi ko talaga gusto. Sabi ko, kuya, pantayin niyo na lang ulit. So, ang taas na. Ang taas ng hairline ko na. Although, so more sombrero ako nun. Pero, mabilis lang naman tumubo din yung buhok ko. So, parang naka-move on na kaagad. Pero sa yan, pag may nag-alok sa inyo, nalalagyan kayo ng widow's peak, just say no. Tataas lang ang hairline. Sa akin, recently lang na-feel ko yan na disappointed sa hairstyle. Kasi medyo mahal din yung gupit. Parang 400 ba? Ay, Mostly sa 6 ba doon. to? Alam mo yung magpapakita ka ng peg, tapos paglabas, barbers, ganun. Parang hindi naman yung pinakita ko. Pero ayun, siguro dahil, di ba syempre iba-iba ng hairstyle, di ba? Hindi man tatapat. Pero, medyo nang hinayang ako 400 eh. Nag-expect Sir, ako. Ayun. iba lang talaga hugis ng pes nyo. Oo. Huwag nyong igaya dun kay Timothy Chalamet. Kay Timothy Chalamet. Ayun. Ito, another, Yung congrats kisa din. Congrats kay Aviera. Nag-graduate din siya. Yan. Congratulations, Congrats. Avi. Ano yan? Parang LC yata yung tawag doon. Anong LC? Licensure? Hindi. Parang bago mag-law? Something? Latin yun eh. Nakalimutan ko. Pero, ayun. Congrats, Avi. Congrats. Ayan. From Malu. Hi, I just listened yung topic last night. Ito, yung game na. Ocean Juris Gate. Doctor degree. Sorry. Ayun. So yun yung LC. Ano yung LC? Hindi LC. Wala Hindi naman LC. doon. Okay. Hindi. Juris Juris So Doctor. from Malu, I just listened yung topic last night yung sa Ocean Gate. By the way, naka-auto-download kasi kayo sa akin para pag offline, napapahingan ko pa din new episodes nyo elsewhere. Natawa ko dun sa red flag about being comfortable watching crime stories. For me naman, I was amazed kasi paano nasosolve mga crimes, especially the cold ones, like after 20 plus years? Pinag-usapan lang natin last episode, last Monday. Yung sa Forensic Files, kasi kaso inalis na ng Netflix last January 2022. Then you will also learn how to escape or survive naman, like when I watched Believe Me. The Abduction of Lisa McVeigh. Ay! Parang maganda to. Napalaba na ba to? Naalala ko si Lisa McVeigh sa My Favorite Murder. Sige, tinibuksan ko nga ulit. Yun lang po. Stay strong, Cripsilog. More episodes na abangan. From Malu. Thank you, Malu. Thank you, Malu. Ayan. I think mapapanood mo pa rin yung Forensic Files pero kailangan mo mag-VPN. Baka sa Pilipinas na inalis. Ganun. Tama. Ayun. Subscribe sa VPN.
Ayan, ikaw. Ay, siya yata tong next. May Ingrid Grace kasi may shinare siya na video about dun sa people at sa Titan sa sub kasi nga 'di ba na yun nga nakakuha na ng debris and then may mga Debris. human remains na nakuha. Ayun, galing siyang Alemania. Diba? Shout out Ingrid Grace. Thank you, Ingrid Grace. Ayan. Ito, from Presley Saraza. Yeah. Presley, sorry, nagulat ako. Presley Salaza and Katie Berondo, shout outs kasi shinare nila yung Buy for Dolphin. Kasi nga 'di ba since nag-deep dive na nga ako dito sa Titan, nag-research na rin ako, nakakita na rin ako ng iba't ibang mga accidents na worst ways to die at sea. At isa nga itong Buy for Dolphin accident. Sa pinaka-gruesome na nangyari. Siyempre. Mga Delta P accidents, mga ganon. Shinare din yata ni Mark Lar, if I remember correctly, sa group natin. Yung iba't ibang mga Delta P accidents. Alam mo yung mga hinihigop sa mga water sewage, mga ganyan. Ha? Ganon. Mga hinihigop. Parang Final Destination, that isang hinigop sa pool. Aksidente. Oo. Shit. Ayun, shout out Presley Saraza and Katie Berondo. Thank you. Ayan. From Mocking J. Hi G-Boys, been a silent listener since last year. Nakamarathon po ako ngayon ng Creepsilog episodes. Nasa slide 54 na ako. Nalaman ko podcast nyo kay Camp Master Earl nung nag-guest kayo sa Philippine Campfire Stories. Soon magsasend po ako ng stories. Keep up the good work. God bless and more power sa inyo. From Mocking J. Thank you at shout out kay Master Earl. Camp Master Earl, what up? Ayan. Ay, ito, lastly, good afternoon. Pwede po batiin nyo kami ng future hobby ko. Wedding namin sa July 9. Please, kayo po ni Kuya Glenn. Thank you. From JR and Yulin. So, wow, congrats! Congrats, JR and Yulin. July 9? Ngayon, sa Monday? Sunday. Sunday. Ayun. Congrats! Best wishes. Sana hindi kayo mag-away until Sunday. Paano kung dun pa kinancel sa 2 days na yun? Maraming pwedeng mangyari. Marami ka pang pwedeng malaman. Charot lang. Joke lang. Ayun. Congrats Yulin. We're so happy for you guys. Best wishes at sana ipatugtog nyo sa kasal nyo ang Creepsilog theme. Ay, talaga. Yun ang theme song. Pag naglalakad ka na sa natin. Ay, congrats. Gusto mo, itong Creepsilog ES lang about Buried Alive Fs ni Mrs. A. Bigla ko naalala ang assumption ng mindfuck sa akin dati. Naisip ko lang, what if akala nila na buhay after 3 days si Jesus pero nakoma lang palat siya? Di pa siya ganun ka-explainable nun. Kaya akala nila may divine intervention. Nakoma lang. Hindi naman, wala namang miracle na nangyari, sabi ni Mrs. A. Bagong angle. Pwede. Thank you, Mrs. A. Oo. Ayun. Ito. While catching up sa episode, nagulat ako sa intro ulit ng entry ko last time na binasa ni Gids dati. Kaya nagtaka si Glenn, it feels like deja vu pero legit na ulit. Katampo lang, nakalimutan na agad ni Gids yun. But bonus na rin kasi 2 times ko narinig from both of you. Sorry na, Mrs. A. Yan yung mahaba. Oo. Yung may picture. Mrs. A. Mas memorable talaga kasi aswang story ni Mrs. A. Oo. Juniper, sabi naman niya, nagulat ako na mention ang Slowly app sa slide kasi I've been using this app since 2020 and tama yung explanation ni Kuya Gideon na epekto ng duration sa pag-send and receive ng letter. Plus, convenience siya, lalo kapag busy kang tao, less pressure na din. Totoo. Sa pagsagot. Alam mo, dahil nga ang dami ng social media, medyo na-overwhelm na ako. Nag-threads ka ba? May threads ako. Alam mo, na-realize ko, kasi nag-sign up ako. Na-realize ko, yung mga tao doon pala, yung mga tao sa Facebook ko, which is nasa Instagram ko din. So, hindi makapagkalat doon kasi makakarating sa kung I feel like babalik pa din tayo sa Twitter. Sa Twitter pa rin tayo. Doon tayo sa marumi, sa kanal, sa madilim na bahagi ng masukal. internet. Ayun. Sa masukal. Ayun. Sabi ni Boss Maeve, I don't know if naniniwala siya sa akin or alam. Ay, ano to?
Share ko lang. Kwento ko nung kababata ko. Ano to? Nyari. Fave slide niya yung project na tinapon ni Bobby Ju. Also give natin... Ay, nabasa na yata to. Oo. Yung, nabasa natin yun. Santa Claus story. Yung Ayan. nagpretend Okay. siya na nawawala Nabasa yung na to, project ha? niya. Ayan. O, diba? Ayan. Thank you, Boss Maeve. Ayan. So, yun lang ang ating ganap for today. So, maraming salamat sa lahat ng nakinig at kung meron man kayong mga stories na gustong i-share na horror, true crime, love crime, budol at kung ano-ano pa, slide into our DMs namin sa Facebook, Instagram at Twitter. We are Cripsilog. Tama. At kung ang nadatnan yung story ay kalat, hindi lahat kalat. So, yung kagaya ngayon, isa lang yung kalat story. Bigyan nyo ng chance before kayo lumipat sa ibang show. If gusto nyo mag-send, send it to cripsilog@gmail.com or pwede rin gamitin ng Curious Cat. Just look for Cripsilog. Thank you sa lahat ng sumusuporta sa atin sa Patreon, PayPal, and GCash. We are... sasabihin ko. Cripsilog everywhere. Hindi. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Nasa description po ng show yung information. You may also support us by sharing the episode to your friends and family. Let them know how makalat Cripsilog is. Yes, don't forget to share it to your mother. Please also support Bunk. Search for Bunk Collective on Spotify. And doon lahat ng mga shows ng Bunk. And Cripsilog is one of those shows. And sundan nyo na rin yung mga hosts. Ayan. Maraming iba-ibang shows, may iba-ibang hosts. For sure, meron kayong magugustuhan. Hello to our bunk mates. What's up? So, yun lang. Yun lang. Rate us 5 stars sa Spotify. So, see you on Monday for another regular episode ng Cripsilog. My name is Gideon. And this is Glenn. Mercy and compassion. Productivity bitches. Buyers. Bye.